Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Ang aking kwentong ibabahagi po ay naganap noong 1993. Ang istoryang ito ay tungkol sa itinuturing na isa sa pinakamagandang lawa sa buong mundo, ang lawa ng Taal. Pero sa kabila ng kagandahan ng lugar ay isang hindi magandang tanawin ang bumungad dito. Marami ang naapektuhan sa pagkamatay ng mga isdang nakatira sa lawa na siyang pangunahin naming hanap buhay noon. Marami rin ang taong nawala sa lugar na yon at nagkaroon ng salot na hindi maipaliwanag. Ngunit bago ko po simulan ang aking paglalahad, gusto ko pong malaman nyo na sadya ko pong binago ang pangalan at lugar sa aking kwento upang mapangalagaan ang mga taong nakatira doon. Kilalanin nyo na lamang po ako sa pangalang Tutoy. At ito ang aking kwento. Anak, bilisan mo! Alalayan mo nanay mo! Lilikas tayo! Nag-aalboroto na naman ang bulkan! Tay, nahihilo po ako. Ang lakas po ng lindol eh. Natatakot po ako, Tay. Huwag kang matakot, anak. Sige na, kailangan na nating umalis sa lugar na to. Bilisan yung kumilos, Lydia! Hawakan mo ang kamay ko. Kailangan natin makarating sa kabilang burol. Malakas ang pagyanig ng lupa ng mga oras na yon. Gabi na at halos hindi na namin makita ang daan. Marami ang sumisigaw. Natatakot din na katulad ko. Kanya-kanya kami ng takbo papalayo sa Bulkang Taal habang patuloy ang pagkalat ng abo sa paligid. Sinikap namin na makaalis sa lugar na yon. Maya-maya pa ay biglang tumigil ang pagyanig, kung saan ay nasa taas na kami ng burol papunta sa pasilidad na lilipatan namin pansamantala. Kagaya ng nangyari, wala na naman kaming nadalang gamit. Tanging ang mga suot lang namin na damit ang naisalba namin. Kahit pera ay wala rin kaming naipon. Dahil ng mga panahon na yon, namatay ang mga isda sa lawa. Umasa kami noon sa tulong ng mga taong nagbigay sa amin ng donasyon. Sa awa ng Diyos ay muli kaming nakaraos. Tay, bakit po tahimik kayo? Hindi po ba kayo masaya na uuwi na po tayo sa bahay? Hindi ko lang maiwasan ang hindi malungkot, anak. Hindi ko kasi alam kung paano ulit tayo magsisimula. Huwag na po kayo mag-alala, Tay. Alam ko po na pagsubok lamang po ito sa atin ng Panginoon. Pagkaraan ng 7 linggo naming pamamalagi sa evacuation center, pinayagan na rin kaming umuwi. Tulong-tulong kami sa paglilinis sa paligid. Sa paglipas ng 6 na buwan, muling bumalik ang sigla ng lawa. Isang umaga, habang sakay kami ng bangka ni tatay, nakatayo ako, hawak ang lambat na ihahagis ko sa tubig para manghuli ng isda. Kinausap ko ang aking ama na si Ferdy. Nasa 40 years old na noon ang tatay ko at ako naman ay 11 years old pa lang. Tay, bakit po kaya konti lang ang bumibili sa atin ng isdang tawilis? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi po napapansin ko po parang umiiwas po ang mga tao kapag nalalaman po nila na nanggagaling po sa lawa ang mga tinitinda po natin na isda. Siguro hindi nila makalimutan ang mga nangyari noon, anak. Natatakot sila na baka may laso ng isda at ikamatay nila yon. Pero tay, matagal na pong lumipas, di ba? Buhat po na mangyari ang fish kill. Bakit po kaya hanggang ngayon natatakot pa rin po sila? Siyempre, nag-iingat lang sila, anak. Takot silang malason sa mga isdang mabibili sa atin. Pero napatunayan naman natin na ligtas ng kainin ng mga isda. Kaya wag mo nang alalahanin yun. Kung sa bagay po, wala naman po tayong nabalitaan na namatay sa pagkain po ng isda na binili po sa atin. Kaya nga hayaan mo na sila.
Hindi naman natin sila mapipilit kung ayaw nila, di ba? Ang mahalaga anak, alam natin na wala ng laso ng mga isda. Yun nga lang, halos hindi po maubos yung isda nating tinda, Tay. Hindi naman masasayang ang huli natin, anak eh. Dahil tayo naman ang kumakain ng matitira, hindi ba? Bakit ba pati yun eh? Pinoproblema mo, pambihira kang bata ka. Wala lang po. Nag-aalala lang po ako. Kasi Tay, bakit po kasi nangingisda pa rin tayo, Tay? Dahil may ilan pa naman na bumibili sa atin ng isda. Hindi nga lang katulad ng dati. Kung may iba lang talaga akong alam na hanap buhay eh, hindi ako magtsatsaga sa lawang to, anak. Siya nga po, Tay. Alam ko naman po ang hirap na dinadanas nyo sa tuwing magkakaroon po ng salot sa mga isda eh. Tapos, sumasabay pa po ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Huwag mo nang isipin yun, anak. Kaya sana, gawin mong inspirasyon ang hirap na dinadanas natin sa lugar na to para ikaw ay magsumikap sa buhay. Palagi ko naman pong tinatandaan yan, Tay eh. Para kapag malaki na po ako, matutulungan ko na po kayo ni Nanay. Sana nga, anak. Sana sa susunod na taon, makabalik ka na ulit sa pag-aaral para matupad mo rin ang mga pangarap mo. O hala, sige na. Tama na muna ang pagtatanong. Iagis mo na ang lambat sa tubig at nang makauwi na tayo. Sumunod ako sa utos ng tatay ko. Magkatulong kami sa paghagis ng lambat sa tubig. Bawat paghila namin sa lambat ay ilang piraso lamang ng isda ang nahuhuli namin. Tumigil lang kami nang mapuno namin ang maliit na timba. Habang nagtatanggal kami ng basura sa lambat, ay bigla kong naalala ang tungkol sa mga mangingisda na nawawala. Idagdag pa ang misteryosong pagkawala ni na Kapitan Alvaro at ng mga tanod nito. Kahit ang kanilang pamilya ay wala ring masabi tungkol dito. Bigla na lang silang naglaho na parang bula. Tay, ang tanong lang, may balita na po ba tungkol po kina Kapitan Alvaro? Wala pa nga eh. Nakapagtataka dahil ultimo kanyang asawa ay hindi rin alam kung anong totoong nangyari sa kanya. Hinala ng iba, baka raw sumama sa paghahanap sa mga nawawalang mangingisda. Tapos yun, hindi na sila nakabalik. Paano pong hindi na po sila nakabalik, Tay? Dahil pati ang kanilang bangka na sinasakyan ay nawala rin. Naglaho na parang bula. Kung sa bagay, matagal nang kumukuha ng buhay ang lawang ito, anak. Bata pa ako, ganito na to. Kaya anak, may posibilidad na baka patay na rin sila. Ano po? Paano po ang barangay natin? Sino na po ang mamumuno dito? Meron na siyang kapalit, anak. Pero pansamantala lang yun. Si Paulo, yung maigpit niyang kalaban nung nakaraang eleksyon. Si Kapitan Paulo ang humalilipan samantala kay Kapitan Alvaro habang wala pang pag-usad ang imbestigasyon sa pagkawala ng mga kawani ng barangay. Magmula nang maging kapitan si Paulo, humigpit ang patakaran sa aming lugar. Bawal mangisda at lumapit sa lawa. Katwiran niya ay delikado raw ang tubig dahil pumapatay ng tao. Pero dahil sa kawalan, napilitan kami ni tatay na mangisda para matugunan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ang totoo, hindi sana ako kasama ni tatay sa pangingisda. Pero dahil likas na sa akin ang pagiging matigas ang ulo, palagi akong tumatakas at sumusunod sa kanya. Kaya wala na siyang nagagawa kapag nauuna na akong umakyat ng bangka. Nang marinig ko ang tungkol sa pagkawala ng mga kawani sa barangay, hindi ko maiwasan ang hindi magduda. Kaya muli kong kinausap ang aking ama. Tay, hindi po kaya meron pong kumukuha sa kanila? Hindi kaya meron po pumatay kina Kapitan Alvaro at sa mga taong pong nawawala po sa baryo natin? Anak naman, tigilan mo nga yung pagtatanong mo. Baka mamaya mapahama ka pa niyan eh.
may makarinig sa'yo. Isipin pa nila may alam ka sa mga nangyayari sa paligid natin. Bakit po, Tay? Tama po bang hinala ko? Hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya nga'y may makarinig sa'yo. Sabihin niyo na po kasi, Tay. Totoo po bang hinala ko, Tay? Ay nako, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo tungkol dito. Pero kailangan mo rin sigurong malaman ng ganitong klaseng impormasyon. Para naman, matakot ka na lumabas ng bahay, lalo na kapag gabi na. Bakit, Tay? Ano po ba yun? Sabihin niyo po sa akin. Kahapon, nagkaroon kami ng pagpupulong ng samahan ng mga mangingisda. Hindi raw talaga bastang nawala si na kapitan at ang mga tanod niya. Hinala ng mga tao, pinatay sila ng mga taong makikinabang sa lahat kapag nawala si kapitan. Ano po? Sinasabi po ba niyo na may kinalaman po si Kapitan Paulo? Di ba po, siya po yung pumalit kay Kapitan nang mawala po siya? Hindi pa naman kami sigurado sa hinala namin, anak. Pero yun talaga ang posibleng dahilan kung bakit sila nawala. Bakit niyo po ba naisip yun, Tay? Dahil yun talaga ang nararamdaman namin lahat. Natatandaan mo ba yung dalawang mangingisda na natagpo ang patay sa gilid ng lawa? Usap-usapan sa lugar natin na pagkatapos daw mamatay ang mga yon, nawala rin si na kapitan at ang mga tanod niya. Kaya lumakas ang kutob namin na tama ang iniisip namin. Ang ibig niyo po bang sabihin nakita po nila Kapitan ang pangyayaring yun? Kaya nadamay po sila? Ganun po ba, Tay? Oo, anak. Sinabi ko to sa'yo para mag-iingat ka sa mga tanong mo, lalo na kung may mga tao sa paligid. Tsaka kung pwede sana, anak, huwag mo na itong uulitin, ha? Huwag ka na ulit susunod sa akin. Kasi delikado itong ginagawa mo Opo, Tay. Pero gusto ko lang naman pong sumama sa inyo Nag-aalala po kasi ako kapag umaalis po kayo. Baka po mawala din po kayo kagaya ni na Kapitan Delikado po kasi ang ginagawa niyo, Tay. Paano po kung may mag-traidor po sa inyo? Anak, walang traidor sa amin. Lahat sila'y nag-iingat. Ginagawa namin to para sa kaligtasan nating lahat. Ano po ba talaga ang iniisip niyo ngayon? May balak po ba kayong sumama sa kanila? Hindi ko pa alam sa ngayon kung ano ang dapat namin gagawin. Anak, makinig ka. Iwasan mo munang magtanong-tanong sa akin ng tungkol sa kanila. Mahirap na. Baka mapahamak ka. Nagpalinga-linga si tatay sa paligid namin kahit wala naman makakarinig sa sinasabi niya. Para bang may kinakatakutan siya na hindi ko maintindihan. Napakarami ng tanong ko ng mga oras na yon. Ngunit mas pinili ko na lang na manahimik at ituloy ang paghila sa tali ng lambat para itabi yun. Maya-maya pa ay napansin ko na pinagmamasdan ni tatay ang mga nahuli naming isda. Sapat na siguro to, anak. Pwede na tayong umuwi. Pero, Tay, kukunti pa lang ito Konti lang muna ang huhulihin natin. Baka maulit na naman nung nakaraan na nasayang lang ang tinda natin at tayo lang din na nakaubos. Oo nga, Tay. Sige po. Ako na po magbabalik ng lambat sa sako. Nang ililigpit ko na sana ang lambat, ay biglang gumalaw ang tubig. Malakas ang hampas ng alon sa bangka namin, mula naman sa bangkang dimotor na sinasakyan ni Kapitan Paulo. Nanlamig ang aking buong katawan nang makita siya kasama ang kanyang mga tanod. Nakatayo si Kapitan sa unahan ng kanilang bangka at seryosong nakatingin sa aking ama. Nag-aalala naman na napasulyap sa aking gawi si tatay. Saka muling tumingin sa mabilis na pagpapatakbo ng bangka nila na para bang kami talaga ang puntirya nilang banggain. Anak, bilisan mo! Sagwanan mo ang bangka! Babanggain nila tayo! Opo, Tay! Agad akong kumilos. Kinuha ko ang sagwan at kahit hirap ako, ay binilisan ko ang pagpapatakbo sa bangka papunta sa pangpang ng lawa.
Pagkalipas ng 20 minuto na pagsagwan, ay mabilis kaming bumaba ni tatay mula sa bangka. Ngunit kasunod namin si Kapitan Paulo. Malakas ang boses niya na tinatawag niya ang pangalan ng aking ama. Sa paglingon namin sa kanya, ay nakababa na rin siya sa kanyang bangka. Baka sa mukha nito ang galit, sabay duro sa amin ng kanyang daliri. Hoy, 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 hoy! Kayong magama! Lumapit nga kayo sa akin! Bakit, Kapitan? Nagtatanong ka pa, ha? Bakit ang tigas ang ulo nyo, ha? Lalong-lalo ka na, perde. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Ha? Bakit nangisda ka pa rin? Isang timba lang naman ng isda ang kinuha namin, Kapitan. Kahit na pa eh. Hindi pa rin ba malinaw sa inyo na hindi na kayo maaaring lumapit sa lawa kahit ang mangisda, ha? Ang kukulit ninyo! Malinaw naman sa aming mangingisda ang gusto mo mangyari, Kapitan. Pero isipin mo naman sana, wala akong ibang mapagkukunan ng pagkain para sa pamilya ko. Wala akong ibang alam na trabaho. Pwes problema mo na yun. Hindi ko na problema yun. Kayo lang ang iniisip ko. Dahil baka mapahamak kayo sa pangingisda. Tapos nagsama ka pa ng bata. Hindi ka ba nag-iisip? O sadyang nakikipagmatigasan ka lang, ha? Hindi naman yun ang ibig kong palabasin. Nag-aalala rin naman ako sa anak ko. O yun naman pala eh. Bakit ka pa rin nangingisda? Kahit ngayon lang sana, Kapitan. Pagbigyan mo ako mangisda. Kahit pangkain lang namin. Hindi pwede. Responsibilidad ko ang mga buhay nyo. Sa oras na mapahamak kayo sa lawang yan. Hindi pwede ang katigasan ng ulo mo sa akin, Perdi. Matuto kang sumunod sa ordinansang pinapatupad ko. Sabihin mo rin yan sa mga kasama mo. Pero, Kapitan, tumigil ka na. Wala nang pero. Baka hindi mo alam. Marami ang nakakarating sa akin reklamo tungkol sa'yo. Kaya makinig ka sa mga sinasabi ko. Huling pakiusap ko na to, Perdi. Kapag nakipagmatigasan ka pa rin, pasensyaan tayo. Hindi na ako magtitimpi sa'yo. Habang nakikinig ako sa pinag-uusapan nila, para bang naramdaman ko ang isang nakakatakot na banta sa sinabing yon ni Kapitan Paulo. Nakita ko ang tinitimping galit ni tatay sa pagkuyom niya ng kamao habang hindi tumitingin sa muka ni Kapitan. Iginala ko ang aking paningin at kitang-kita ko ang mga tanod niya na nakangisi pa habang nakatitig sa aking ama. Tay, ano pong nangyayari? Huwag ka na muna sumali sa usapan namin, anak. Sige na. Mauna ka na sa bahay. Dalhin mo mga isda. Iwanan mo rito ang isda, bata. Dahil kapag nakita yan ng mga inggiterong mangingisda, iisipin nila na hinayaan kong mangisda ang tatay mo. At baka sabihin pa nila na meron akong pinipili. Meron akong kinikilingan. Kaya ibalik mo ang mga yan sa tubig. Ano po? Pero patay na po ang mga isda na to eh. Sayang naman po ito, Kapitan. Kapag sinabi kong ibalik mo ang mga isda sa lawa. Wala akong pakialam kahit patay na mga yan. Huwag mo naman sigawan ng anak ko. Nangihinayang lang siya sa mga isda. Marami nagugutom. Tapos ikaw magtatapon ka lang ng pagkain. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Itatapon niyo ba mga isda? O sisirain ko ang bangka niyo nang wala na kayong magamit? Gawin mo ang gusto mo. Basta hindi kami magtatapon ng mga isda sa lawa. Busong ang tawag sa ganun. Yung nag-aaksaya ng pagkain. Nagulat ako nang agawin ni Kapitan ang timba sa kamay ko at siya mismo ang naghagis ng mga isda sa tubig ng lawa. Napakuyom ang aking kamao dahil sa galit. Bumakas ang panghihinayang sa anyo ng aking ama. Naramdaman ko ang awa para kay tatay habang malungkot niyang pinapanood kung paanong sipain ni Kapitan ang aming bangka. Mabuti na lang at hindi tuluyang nasira yon. Kaya lang,
inihagis din niya ang sagwan at lambat sa tubig. Matagal yon na pinag-ipunan ng aking mga magulang bago nabili. Pagkatapos ng paninira na yon ni Kapitan sa mga gamit namin, lumapit siya kay tatay. Ito ang tatandaan nyo. Babala ko ito para sa inyo, ha? Para sa lahat ng mga kagaya mo na matitigas ang ulo. Sa oras na makita kita ulit na nangingisda sa lawa, hindi ko na yung palalampasin pa. Bibigyan ko kayo ng kaparusahan. Naiintindihan mo ba, Perde? Kapakanan nyo lamang ang iniisip ko. Kapakanan ko lang ba, Kapitan, ang iniisip mo? O ang kasakiman mo na gusto mong masulo ang lawa? Alin ka dun? Anong sabi mo? Ang pagsira at pagtapon mo sa mga gamit ko, makatanungan ba yun? Tama bang pag-uugali ng isang kawani ng barangay na nagpapatupad ng batas sa baryong ito? Kailan ka lang naman lumitaw, nang namatay si Kapitan Alvaro, di ba? Kahit kailan, hindi niya kami pinagbawalan sa pangingisda sa lawa. Teka, parang may ibig sabihin yata mga sinasabi mo, Baka gusto mong masaktan. Sapat na ang ginawa mong pagsira sa mga gamit ko, Kapitan. Para saktan mo ang damdamin namin naghihirap. Pero sa susunod, hindi ko na ito palalampasin. May araw ka rin. Ano ka mo? Pinagbabantaan mo ba ako, ha, Perdi? Hindi kita pinagbabantaan, Kapitan. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako natatakot sa'yo. Dahil sa sinabing yun ng aking ama, nagsilapit ang mga tanod ni Kapitan kay tatay. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Mabilis akong pumagitna at pinigilan sila. Tay, tama na po. Tama na. Umuwi na lang po tayo. Kapitan, hindi po lalaban sa inyo si tatay. Pasensya na po. Anak, umalis ka dyan, huwag kang humarang. Hindi po ako alis dito, tay. Uuwi na po tayo. Magkasama po tayong uuwi. Para niyo na pong awa. Mabuti pa ang anak mo Marunong makaintindi. Tagalog na Tagalog ang sinabi niya. Umuwi ka na raw. May araw ka rin sa akin. Tatandaan ko ang araw na sinabi mo. Magkikita pa tayo. Hindi sumagot ang aking ama. Nakatitig siya sa daliring nakaturo sa kanya. Hindi hinintay ni Kapitan Paulo na sumagot si tatay. Umalis siya kasama ang kanyang mga tanod. Maya-maya pa, lumapit sa amin ang ilang mga lalaki na nakakita sa mga pangyayari. Sinabi nila na masyado raw maigpit si Kapitan Paulo dahil pati sila ay pinagbabawalan din na lumapit sa lawa. At sobra daw ang ginawa ng mga tanod sa aming bangka. Kaya ang tinitimping galit sa dibdib ng aking ama ay mas lalong nagliyab habang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamang mangingisda. Nagtimpi lang ako kanina, mga kasama. Dahil kasama ko ang aking anak. Bakit tayong kailangan magdusa? Mga kasama, kailangan may gawin na tayo. Nagsalita si Mang Imong. Sinabi niyang pangunahan daw ni tatay ang pagtutol sa patakarang pinapatupad ni Kapitan Paulo. Kaya nalaman ko na si tatay pala ang pinuno ng samahan ng mga mangingisda. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili na hindi sumali sa kanilang usapan. Mawalang galang na po sa inyong lahat. Pero, paano po kung ang iniisip po ni Kapitan Paulo ay para lang din po sa kaligtasan natin lahat? Baka nagkakamali lang po kayo sa mga iniisip nyo. Anak, usapang pangmatanda ito. Kaya huwag kang sasabat sa pag-uusap namin. Pasensya na po kayo, tay. Nag-aalala lang naman po ako dahil baka nagkakamali lang po kayo sa mga iniisip nyo. Hindi kami nagkakamali, anak. Kaya sige na, lumayo ka na muna rito. Hindi ka dapat nakikinig sa mga pinag-uusapan ng matatanda. Dahil sa mga sinabi ko, ay nagsalita si Mang Imong. Sinang-ayunan niya ang mga sinabi ko. Kinausap niya
si tatay. Baka daw tama ako sa aking mga sinabi. Meron pa rin daw na posibilidad na kaya naghihigpit sa amin si Kapitan ay dahil sa pinangangalagaan lang niya ang kaligtasan naming lahat. Pero nanindigan si tatay sa kanyang paniniwala dahil may sapat daw siyang batayan kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Kung iniisip niya lang talaga ang kaligtasan natin lahat, hindi ba't dapat lang na makipag-usap siya sa atin na maayos? Hindi niya kailangan manira ng mga gamit natin. Unang-una, dugo at pawis ko ang ipinuhunan ko para lamang mabili ang aking mga gamit sa pangingisda. Pagkatapos ay sisirain lamang niya. Pati ba naman yung konting huli namin kanina ng anak ko, itinapon pa niya na para bang ipinagkakait niya sa amin ang lawa. Matagal na nag-usap ang mga mangingisda kasama si tatay. Kaya nang mainip ako sa paghihintay sa kanya, ay nauna na akong umuwi sa bahay. Pagdating ko, ay nakita kong naghihintay sa akin si nanay. Malungkot ang kanyang muka dahil wala na raw kaming isasaing na bigas para mamaya. Hindi ko naman masabi sa kanya ang nangyari sa amin ni tatay dahil ayaw ko nang mag-alala ang aking ina. Nay, may konti ba naman po akong naiipon sa alkansya ko? Gamitin niyo po muna yon. Wala po kasi kaming nahuli ni tatay kanina eh. Nang sinabi ko yun sa aking ina, nagpasalamat siya sa akin. Kaya kinuha ko ang aking alkansya at iniabot ko yun sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, ay dumating na rin si tatay. Nagpalit siya ng damit. Wala siyang imik at hindi nakikipag-usap sa aking ina. Kutob ko, nag-away na naman sila. Madalas nilang pinagtatalunan ang tungkol sa pagpapaampon ni nanay sa aking bunsong kapatid na si Chichi. Sakitin si Chichi at hindi siya kayang tustusan ng aking mga magulang sa pagpapagamot. Nang mapansin ko ang pagbakas ng lungkot sa muka ng aking ina, ay kinausap ko siya. Nay, wag na po kayo malungkot. Hayaan niyo na lang po muna si tatay. Hindi naman po magtatagal at makakalimutan niya rin ang ginawa niyong pagpapaampon sa kapatid ko. Naiintindihan ko po ang ginawa niyo, Nay. Nakita ko na pumatak ang luha ng aking ina. Ngunit mabilis niya yung pinunasan para hindi ko yun makita. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa aking ama na tahimik na nag-aayos ng kasuotan sa harap ng salamin. Nung una ay hindi ko rin matanggap, pero nang maisip ko na mas mapapabuti ang aking kapatid sa kamay ng umampon sa kanya, ay unti-unti ko rin natanggap ang pasya na yon ng aking ina. Simula noon, ay naging malamig na ang pagsasama ng aking mga magulang. Alam ko na masigit na masakit sa isang ina ang ipaampon ng kanyang anak. Imbis na galit ang maramdaman ko, ay naawa pa ako sa aking ina dahil madalas ko siyang nakikitang umiiyak gabi-gabi habang yakap niya ang lampi ni Chichi. Kung hindi lang nagkaroon ng problema ang lawa, hindi sana kami maghihirap ng ganon. Buo sana ang pamilya. Yun ang dahilan kung bakit nag-iipon ako ng pera para kapag may sapat na akong ipon, ay babawiin ko ang kapatid ko. Pagkatapos na magbihis ng aking ama, dumaan siya sa aking harapan. Nagmamadali siyang umalis, ngunit humabol ako sa kanya. Tay, sandali! Tay, saan po kayo pupunta? Diyan ka na lang. Huwag kang susunod. Pupunta lang ako kay paring Felix. Tay, sama po ako sa inyo. Huwag na nga matigas ang ulo mo, Totoy. Hindi pwede yung bata ron. Isa pa, importante ang pag-uusapan namin dun. Samahan mo na lang ang nanay mo. At baka pati ang sarili niya ipaampun na rin sa iba. Mawalan ka pa ng nanay. Sige na, bumalik ka na rin sa bahay. Tatay naman hanggang kailan po ba kayo magagalit kay nanay? Kapag naibalik niya na ang kapatid mo, baka sakaling mapatawad ko pa siya. Sige na, alis na ako. At wag ka susunod Dahil kung hindi, malilintik ka talaga sa akin. Kapag nauungkat,
Ang tungkol kay Chichi, umiinit ang ulo ng aking ama. Kaya hinayaan ko siyang maglakad papalayo sa aking kinaroroonan. Pero hindi naman nawala sa aking dibdib ang labis kong pag-aalala. Matagal na sila nag-usap kanina ni Mang Felix at Mang Emong. Pagkatapos, babalik na naman si tatay dun. Parang iba ang kutob ko ah. Para bang may pinaplano siya na hindi maganda. Kahit na anong mangyari, kailangan ko siyang pigilan. Susundan ko siya. Hindi na lang ako magpapahuli para hindi niya ako mapagalitan. Kahit hindi sabihin ni tatay kung saan siya pupunta, alam ko na makikipagkita siya sa unyon nila o samahan ng mga mangingisda na kumakalaban sa patakaran ng mga namumuno. Kaya ng mga sandaling yon ay naisip ko na sundan siya ng palihim. Tumakbo akong pabalik sa bahay. Agad-agad akong nagpalit ng damit. Dinala ko ang aking tirador at nagpaalam ako sa aking ina. Nay, babalik din po ako kaagad ah. May kailangan lang po akong puntahan. Ayaw akong payagan ni nanay dahil baka raw malaman ni tatay na umalis ako. Nag-aalala siyang baka mapagalitan na naman ako. Pero dahil nga matigas ang ulo ko, ang gusto ko pa rin ang nasunod. Mabilis ang aking takbo na tinahak ang daan na dinaanan ng aking ama. Habol ang sarili kong hininga. Tahimik akong nagtago sa likod ng mga puno na madadaanan ko. Hindi nagtagal, natanaw ko si tatay. Lumapit siya sa kanyang mga kasama na nakaupo sa mahabang bangko at may maliit na lamesa sa harapan. Mula sa aking pinagtataguan sa likod ng nyug, naririnig ko ang sinasabi ni tatay, kausap sina Mang Emong at Mang Felix. Tama kayo mga kasama. Kung may hinala kayo sa mga nangyayari, kailangan tayo mismong umalam. Tayo magmamatsyag sa paligid. Kapag napatunayan natin na nagsisinungaling sa atin si Kapitan, tayo mismo magpapalaya sa kanya dito sa ating lugar. Wala siyang karapatan na pagbawalan tayo sa ating hanap buhay. Kitang-kita ko ang galit sa anyo ng mga kasama ni tatay habang itinataas nila ang kanilang itak bilang pagpapakita nila ng pakikiisa sa nais mangyari ng aking ama. Bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil sa takot. Nag-aalala ko na baka yun din ang maging dahilan ng pagkapahamak ng aking ama. Grabe, ang tagal naman ng pagpupulong nila. Ano pa kaya ang kanilang mga pinag-uusapan? Teka, hindi ko na sila marinig ah. Bakit kaya humina ang kanilang boses? Halos tumagal ako ng 2 oras sa pagbabantay sa aking ama. Maya-maya pa ay nakita kong kausap ni tatay si Mang Felix at Mang Emong. Pumasok sila sa loob ng bahay, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na lapitan ang kubo ni Mang Felix. Idinikit ko ang aking tenga sa dingding at pinakinggang mabuti ang kanilang mga pinag-uusapan. Kung nagdududa ka, sa sunod-sunod na pagkawala ng mga kasama natin, dapat ay magkaisa na tayo para malaman natin kung anong totoo. Baka dahil sa politika, kaya nawawala si Kapitan. Pero kung wala namang kinalaman si Kapitan Paulo sa lahat ng mga nangyayaring ito, babalik tayo mula sa umpisa ng ating investigasyon. Basta, kung ano na pagkasunduan natin kanina, yun na ang magiging plano natin. Sumagot si Mang Felix at sinabi niya sa aking ama na mamayang gabi raw ay magmamatsyag daw sila sa pangpang ng lawa upang makasiguradong totoo ang kumakalat na balita tungkol sa dahilan ng pagkawala ng mga kawani ng barangay. Huhulihin nila si Kapitan Paulo upang matigil na ang kanilang mga iniisip sa punong barangay. May mga ilang daw na nakakita sa mga tanod ni Kapitan Paulo. Palihim daw ang mga ito na nagpupunta sa lawa na para bang nangingisda. Kaya ang gusto nilang malaman ay kung ano ba talaga ang totoong motibo nito sa pagbabawal sa kanila sa pangingisda.
Kung ganun, magsabi lang kayo sa akin at handa akong makipagtulungan. Kung mamaya natin gagawin ng plano, hintayin niyo ako sa ating tagpuan. Sumagot si Mang Felix sa sinabing yon ng aking ama. Makakaasa raw sila na matutuldukan na ang kanilang mga hinala mamayang gabi. Kahit delikado raw ang kanilang gagawin, ay handa raw nilang isugal ang kanilang buhay. Nagpaalala rin si Mang Imong na kailangan daw ng iba yung pag-iingat sa kanilang mga gagawin. Nang marinig ko yun, ay hindi ko naiwasan ang hindi mag-alala para kay tatay. Kailangan kong bantayan si tatay. Masiguro ko lang ang kaligtasan niya. Yumuko ako at tumingin sa aking tirador na nakasabit sa aking leeg. Hinawakan ko yun ng maigpit, saka kinausap. Terador, mukhang mapapalaban ka mamayang gabi. Ililigtas natin si tatay. Babantayan natin siya. Hindi alam ng aking ama na palihim akong nagsanay sa paggamit ng terador. Natutunan ko yon nung 5 taong gulang pa lamang ako. Hindi rin alam ni tatay na sa tuwing napapaaway siya nun, lihim ko siyang inililigtas at tinutulungan. Kapag naaalala ko ang bagay na yon, hindi ko nga maiwasan ang hindi matawa. Natatandaan ko ang mga reaksyon nila kapag tinatamaan ko sila ng bala ng aking tirador sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan at lumabas si tatay. Mabilis akong nagtago sa likod ng bahay. Hinintay ko na makaalis si tatay bago ako lumabas sa pinagtataguan ko. Nang masiguro kong walang makakakita sa akin, ay saka ako naglakad pabalik sa bahay. Habang naglalakad, ay nakita ko si tatay. Nagmamadali siyang lumapit sa mga lalaking nagkakagulo sa gilid ng bangka. Marami ang tao na nandoon at ang iba naman ay napapasuntok pa sa hangin nang dahil sa galit. Hala, ano kaya ang nangyayari? Dahil sa kuryosidad, mabilis akong tumakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagkarating ko, tumambad sa aking paningin ang putol na binti ng isang tao. Nilalangaw yun na parabang nilapa ng isang mabangis na hayop. Anong oras nyo nakita ang binti na to? Sumagot ang lalaking tinanong ng aking ama. Sinabi nito na kanina lang daw nila nakita ang binti ng tao. Dahil abala si tatay sa pakikipag-usap sa mga taong naroroon, hindi niya ako napapansin. Kaya nang magkatamaan kami ng paningin, ay agad siyang lumapit sa akin at mahigpit niya akong hinawakan sa braso. Halos bumaon ang kanyang kuko sa aking balat at kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Tutoy, anong ginagawa mo rito? Sumunod po ako sa inyo. Tay, aray, bitiwan niyo po ang braso ko, nasasaktan po ako. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na doon ka lang sa bahay? Tay, nasasaktan po ako, tama na po. Ang sakit na po ng braso ko. Talagang masasaktan ka sa akin. Teka, kanina mo pa ba ako sinusundan, ha? Ngayon lang po, tay. Dito ko lang po kayo nakita. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Tutoy, ha? Magsabi ka ng totoo. Kahit nasasaktan ako, ay hindi talaga ako nagsabi ng totoo kay tatay. Ayoko na malaman niya na balak kong sumunod sa kanya mamayang gabi. Napuno ng takot ang dibdib ko dahil mas lalong humihigpit ang pagkakakapit niya sa aking braso. Tay, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po, nandito ko lang po kayo nakita. Kapag nalaman ko talaga na nagsisinungaling ka sa akin, Tutoy, humanda ka. Malalaman mo kung paano ako magalit. Hala, sige na. Umuwi na tayo. Sa susunod, ha? Huwag mo nang uulitin to. Ang alin po, tayo, wag ko nang uulitin. Ang hindi makinig sa akin. Lalo ng pagtingin sa putol na binti na yun. Naiintindihan mo ba? Opo, tay. Nagpasensya na po. Pwede niyo na po bang bitiwan ang braso ko, tay? Ang sakit-sakit na po talaga eh.
Sakalang lumuwag ang pagkakahawak ng kamay ni tatay sa aking braso. Dahil sa sakit ay nahawakan ko yun at minasahe habang nakasunod sa kanya sa paglalakad. Tay, ano po ba talagang nangyayari? Bakit po may putol na binti doon? May namatay po ba? Huwag mo nang alamin kung ano yun. Ayoko na makakakita ka ng ganon dahil bata ka pa. Sige na, bilisan mo na sa paglalakad. Iniwan mo pati ang nanay mo. Ang kulit-kulit mo talagang bata ka kahit kailan. Pasensya na po, tay. Akala ko po kasi kung saan po kayo pupunta eh. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kay tatay pabalik sa bahay. Pagdating namin sa bahay ay nadatnan namin si nanay na natutulog sa katre. Ginising ni tatay ang aking inang natutulog. Nagtataka naman na napabalikwas ng bangon si nanay. Saka tumingin sa akin at nagtanong kung ano ang nangyayari. Itong anak mo, hindi mo na malayan na sumunod pala sa akin kanina. Pambihira talaga, oh. Wala ka man lang pakialam sa anak mo. Dahan-dahan na bumangon si nanay habang nakatingin sa akin. Sinabi niya kay tatay na hindi niya alam kung saan ako nagpunta dahil umalis daw kagad ako. Ang sabihin mo, wala ka lang talagang pakialam sa anak natin. Hindi ko nga alam kung bakit nakikisama pa ako sa'yo eh. Kaya ka siguro iniwan ng tatay mo sa iyong ina. Dahil alam niya na wala kang kwenta. Dahil sa sinabing yun ni tatay kanina, naubos na ang pasensya ng aking ina at sinampal ang aking ama. Nagulat ako nang sumigaw si nanay habang umiiyak. Sinabi niya kay tatay na matatanggap daw niya ang galit ng aking ama. Wag lang daw siya pagsasalitaan na walang kwenta. Bakit? Hindi ba totoo? Tay, tama na po. Huwag na po kayong magalit kay nanay. Wala po siyang kasalanan. Ako po may kasalanan, tay. Ako po makulit. Ako na lang po ang pagalitan niyo, tay. Tama na po. Mabuti naman at alam mo, nakasalanan mo lintik ka. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Makasarili. Sa susunod na umalis ka pa sa bahay nang hindi nagpapaalam, humanda ka talaga sa akin. Makikita mo talaga ang hinahanap mo. Tatamaan ka na. Sinasabi ko sa'yo. Tandaan mo yan. Ano po bang ikinakatakot niyo, tay? Tsaka bakit po ba kayo galit na galit? Magtatanong ka pa? Alam mo naman, hindi ba? Kung bakit ako naghihigpit sa'yo. Dahil may bata rin na nawawala sa baryo natin at natagpuan siyang patay. Hindi mo ba napansin ang putol na binti ay pag-aari ng isang bata? Sobrang takot ko kanina, alam mo ba yun? Dahil iniisip ko na baka ikaw ang batang napahamak, na baka sumunod ka sa akin ang hindi ko alam. Kaya huwag ka nang lalabas ng bahay magmula ngayon. Dito ka lang. Naiintindihan mo ba ako, Tutoy? Opo, tay. Naiintindihan ko na po. Huwag mo akong susubukan, Tutoy, ha? Alam mo kung paano ako magalit. Kapag hindi ka pa nakinig sa mga pinag-uutos ko sa'yo, ikukulong talaga kita rito sa bahay para magtanda ka. Opo, tay. Hindi na po mauulit. Makikinig na po ako sa inyo. Tay, patawad po. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nasigawan ako ng ganon ni tatay. Nilapitan naman ako ni nanay at niyakap sa akin balikat. Inawat niya si tatay. Bakit daw nagkakagano ng aking ama? Samantalang kanina naman daw ay maayos pa ang ugali nito. Hindi sumagot ang aking ama. Sa halip, lumabas siya ng bahay para magpalipas ng sama ng loob. Saka naman ako kinausap ni nanay. Sinabi niya na wag daw sumama ang aking loob sa aking ama dahil mali naman daw talaga ang ginawa ko. Alam ko naman po yun, Nay. Alam ko po na mali po talaga yung ginawa ko. Pero, Nay, nag-aalala rin po ako kay tatay. Natatakot po ako na baka magaya po siya kay Kapitan Alvaro. Niyakap ako ni nanay para tanggalin ang pag-aalala ko. Sinabi niyang may awa din ang Diyos at hindi niya pababayaan si tatay. Pero kahit sinabi yun ni nanay,
Hindi magbabago ang plano ko na sundan pa rin si tatay mamayang gabi. Lalo na at alam ko ang balak niyang pagmamatsyag mamayang gabi. Hindi ko hahayaan na umalis si tatay ng mag-isa. At yun na nga. Pagsapit ng gabi, narinig ko ang dahan-dahan na pagbukas ni tatay sa pinto ng aming bahay. Alam ko na lumabas siya ng mga sandaling yon. Nang marinig ko yon, ay maingat din akong bumangon at inihanda ang aking tirador. Isinabit ko yon sa aking leeg at dumakot ng maraming hulin sa aking lagayan na Tupperware. Saka isinilid ko sa bulsa ko ng aking salawal. Sinulyapan ko muna ang aking ina na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay maingat akong lumabas ng aming bahay. Mabuti na lang, maliwanag ang sikat ng buwan. Nakikita ko ang daan kahit gabi na. Bulong ko sa sarili ko. Hinubad ko ang aking tsinelas upang hindi maramdaman ng aking ama ang pagsunod ko sa kanya. 15 minuto akong nagpalipat-lipat sa mga puno para magtago. Hindi ko inaalis ang aking paningin sa kinaroroonan ng aking ama. Ngunit pagsapit ni tatay sa pangpang ng lawa, napansin ko na bigla siyang nagtago sa likod ng malaking bato. Ganun din ako. Nagtago rin ako sa likod ng puno. Mula sa aking pinagkukublihan, nakikita ko kung ano ang nangyayari sa unahan ng aking daan. Natanaw ko ang 5 anino ng lalaki. Nakaharap sila sa 2 tao na nakagapos ang mga kamay habang nakaluhod sa lupa. Kasunod ng malakas na boses ng isang lalaki na parabang pamilyar sa akin. Anak ng putya, oh! Akala nyo ba hindi ko malalaman na nagpaplano kayo ng mga kasama mo para patalsikin ako sa pwesto? Pwes, kayo ang una kong patatalsikin. Buburahin ko kayo sa baryong ito na kahit ang mga bakas sa mga paa nyo ay hindi na nila makikita. Kahit medyo malayo sila sa aking kinatatayuan, ay dinig na dinig ko ang tunog ng suntok nila sa katawan ng 2 lalaki, habang si tatay naman ay hindi mapakali sa pinagtataguan niya. Ipinagdasal ko ng mga oras na yon na sana ay wag nang makialam pa si tatay. Pero kilala ko ang aking ama, lalo na at mga kasama niya ang nasa panganib. Dahil kung napaaga-aga ng konti ang pagdating ni tatay sa tagpuan nila, baka kasama na siya ngayon sa mga pinahihirapan ng mga taong yon. Bumundol ang kaba sa aking dibdib, kaya hinubad ko ang aking tirador at umikot ako sa kabilang puno. Maingat ang aking hakbang na sinipat ang mga lalaki. Binalahan ko ng hulin ang aking tirador. Saka itinutok sa lalaking nakatayo patalikod sa akin. Tinamaan ng hulin sa batok ang lalaki. Aray ko! Anak ng... Sino yun? Sinong bumato sa akin? Lintik na! May dugo ah! Hanapin niyo yun! Iharap niyo sa akin na may gawa nito! Halos magwala sa galit ang lalaking yon. Inulit ko ang ginawa ko. Tinirador ko ang maselang parte ng katawan ng mga alagad niya. Namilipit sila sa sakit habang nagsisisigaw dahil sa galit. Biglang nawala ang aking takot at napalitan yun ng tuwa. Lalo na nang makita ko sila. Nagkandagulong-gulong sa lupa at hawak ang maselang parte ng kanilang katawan. Kala nyo namnamin nyo ngayon sarap ng hulin ko. Mga kupal kayo. Hindi lang yan ang nararapat sa inyo. Nagkamali kayo ng sinaktan. 5 hulin ang pinakawalan ko sa ere. Lahat ng mga yon ay tumama sa katawan nila. May hawak silang mga baril. Itinutok nila yon sa iba't ibang direksyon habang hinahanap nila kung saan nanggagaling ang hulin na tumatama sa kanilang katawan. Kaya pansamantala ako nagtago sa likod ng bato. Nagsimula na silang magkagulo habang nagmumura. Dahil sa kaguluhang ginawa ko, nag-alala ko sa kaligtasan ng aking ama
Gusto ko siyang lapitan, ngunit natatakot ako na baka mahalata ng mga kalaban ang presensya namin. Maya-maya pa, muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng lalaki. Kaya naman, sumilip ako sa gilid ng bato. Kitang-kita ko kung paano niya sinuntok ang dalawang lalaking nakaluhod. Nang bumagsak ang mga ito sa lupa, ay nakilala ko ang dalawang yon. Sina Mang Felix at Mang Imong ang sinasaktan nila. Nasaan ang mga kasama mo? Magsabi ka ng totoo. Ibigay mo sa akin ang mga pangalan nila para malaman ko kung sino-sino ang may gawa nito sa amin. Magsalita ka! Imbis na sumagot si Mang Felix, tumawa siya ng malakas na lalong nagpagalit sa lalaki. Doon ko nakita ang kanyang muka. Napataklob ako ng kamay sa aking bibig. Diyos ko! Tama ngang hinala ni tatay. Si Kapitan Paulo ang dahilan sa pagkawala ng mga mangingisda sa aming lugar. Muling sinipa ni Kapitan Paulo si Mang Felix, kaya gumulong ito sa lupa. Isinunod niya si Mang Imong na paulit-ulit na sinipa sa tagiliran. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ng mga ito, matapang silang nanindigan na hindi magsabi ng totoo. At dahil walang natanggap na sagot si Kapitan Paulo sa mga ito, humugot siya ng kutsilyo. Nanlaki ang aking mga mata at hindi kagad ako nakagalaw. Sa bilis ng pangyayari, hindi ko sila nailigtas. Nanginginig ang aking mga kamay nang makita kong paulit-ulit silang sinaksak ni Kapitan Paulo sa katawan. Yun din ang unang pagkakataon na nakakita ko ng taong pinapatay. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko mula sa aking mga mata. Dahil sa takot ay mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan ng aking ama. Nagulat siya nang makita niya akong may hawak na tirador. Anak ng putya, Tutoy! Ikaw! Ikaw ang tumarget sa kanila kanina! Opo, tay. Ako nga po. Diyos ko, anak! Bakit mo yun ginawa? Dahil natatakot po ako na baka saktan po nila sina Mang Felix at Mang Imong. Nag-alala po ako na baka lumabas po kayo para po tulungan sila. Kung ganun, kanina mo pa pala ako sinusundan at magkasabay tayong dumating dito. Pambihira ka talagang bata ka. Ano ba sa palagay mong ginagawa mo? Ano ba sa tingin mo nangyayari ngayon, ha? Laro-laro lang ba ito? Tay, alam ko po na hindi po ito laro. Dahil pinatay po ni Kapitan Paulo sina Mang Imong at Mang Felix. Yun din ang mangyayari sa atin kapag nakita nila tayo rito, anak. Bakit ka pa sumunod dito? Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi mo ba alam kung anong gulong pinasok mo? Kapag nalaman talaga nila na ikaw ang tumira sa kanila, ano na? Lagot ka, anak. Papatayin nila tayo. Papatayin nila tayo, alam mo ba yun? Tay, nagawa ko lang naman po yun dahil nag-alala po ako sa inyo eh. Halina po kayo, tay. Umuwi na po tayo. Umalis na po tayo rito bago pa nila tayo makita. Lintik na yan. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Hindi mo ba ako naiintindihan? Paano tayo aalis dito? Nagkalat na mga tanod ni Kapitan. Dahil sa ginawa mo. Tay, paano yan? Natatakot po ako. Paano na po tayo ngayon? Bigla ako niyakap ni tatay. Nang mga sandaling yon, ramdam na ramdam ko ang takot niya. Mas lalo kaming nagtago sa likod ng bato. Panay ang dasal niya na sana ay huwag kaming makita ng mga tanod at hindi kami pabayaan ng Panginoong Diyos. Tay, halina po kayo. Umalis na po tayo rito. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang susunod sa akin. Ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi na natapos ng aking ama ang iba pa niyang sasabihin dahil naramdaman namin na hindi kami nag-iisa sa lugar na yon. Pag-angat ng aming muka, nakita ko ang dalawang lalaki. Hawak nila ang baril, nakatutok sa ulo namin. Nanginginig ang kamay ni tatay nang hawakan niya ang kamay ko
Dahan-dahan kaming tumayo at itinago ako ni tatay sa kanyang likod. Itinago ko rin ang aking terador sa aking bulsa. Maya-maya pa ay nakita namin si Kapitan Paulo. Nakangisi siya habang nakatingin sa aming muka. Agad niyang sinuntok sa sikmura ang aking ama, kaya matapang kong sinipa siya sa binti. Pero hindi niya yun ininda at balak sana nasaktan ako. Pero tinabig ni tatay ang kamay ni Kapitan Paulo. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Huwag mong ilalapat ang marurumi mong kamay sa mukha ng aking anak. At siya, pwede siyang manakit sa amin, ganun ba? Baka ikaw naman ang tumira ng holin sa amin kanina. Sumagot ka, Perdi. Oo, ako nga. Kaya huwag mong idadamay ang aking anak, hayop ka. Nagulat ako sa pag-ako ni tatay sa kasalanan ko. Magsasalita pa sana ako, pero pinisil ni tatay ang aking kamay para ako ay pigilan. Damay na rin dito ang anak mo. Alam ko naman na pinagtatakpan mo lang ang anak mo eh. Hindi naman kasi ako naniniwalang magagawa mo sa amin ang bagay na yon. Hala, sige na, lakad! Bilisan nyo! Saan mo kami dadalhin? Saan mo kami dadalhin? Sa impyerno! Pumundak nila ang aming likod papunta sa pangpang ng lawa, kung saan ay naghihintay ang kanyang mga tanod. Sa lakas ng pagkakatulak ni Kapitan Paulo sa likod ko, napasubsub pa ako sa lupa. Bumagsak ako sa tabi ni Mang Imong at Mang Felix. Nakita ko sila na duguan ang kanilang katawan. Nakadilat ang kanilang mga mata at wala ng buhay. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, lalo na nang maamoy ko ang kanilang dugo na dumikit sa aking palad. Tay, wala na po si Mang Felix at Mang Imong. Pinatay po nila Kapitan Paulo. Ang sama nyo! Mga alimaw kayo! Mga alimaw! Mga wala kayong awa! Ganyan din ang mangyayari sa inyo ng tatay mo. Pinapatay ko mga taong mahilig kumontra sa mga kagustuhan ko. Hala, sige, luhod! Lumuhod ka! Lalong-lalo ka na, Perdi. Gusto kong magmakaawa ka para sa buhay nyo ng anak mo. Sa Diyos lang ako luluhod at hindi sa katulad mong demonyo. Hindi mo kami mapapatay ng anak ko. Ganun ba? Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo. Kung kaya mong panindigan ang hindi pagluhod sa akin habang sinasaktan ko ang anak mo. Teka, anong gagawin mo sa kanya? Pakawalan niyo ang anak ko! Ako na lang ang saktan niyo! Huwag ang anak ko! Ako ang magpapasya sa gagawin ko sa anak mo. Hindi ba't matapang ka? Bakit ngayon? Para yatang naduduwag ka na. Huwag niyong idamay ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Nagkakamali ka. Damay siya rito. Nakita niya ang ginawa namin sa dalawang ito eh. Kaya, hindi ko siya pwedeng pakawalan. Kasama mo siyang mamamatay. Pagkasabi nun ni Kapitan Paulo, ay lumapit siya sa akin. Inutusan niya ang kanyang mga tanod. Sa pilitan nila akong pinaluhod. Katabi si tatay, na sinipa nila ang tuhod, kaya bumagsak itong nakaluhod sa lupa. Kasunod ang pagsuntok nila sa sikmura ni tatay. Nagpumiglas ako sa pagkakahawak ng mga tanod sa tigkabilaan kong braso. Subalit malakas sila, kaya wala akong nagawa. Tumingin si Kapitan Paulo sa kanyang mga tauhan at inutusan niya ang mga ito. Sige na! Isako niyo ng dalawang bangkay. Ipakita niyo sa kanila kung anong ginagawa natin kapag kailangan nating magbawas ng mga taong matitigas ang ulo. Nang makaganti naman ako sa ginawa nila sa atin kanina. Sandali. Anong gagawin niyo sa katawan nila Imong at Felix? Panoorin mo na lang kung paano sila mabubura sa baryong ito. Kung anong ginagawa ko sa mga kagaya nyo.
Lumapit ang dalawang tanod sa dalawang biktima. Hinugot nila ang kanilang itak sa bewang at mula sa aming harapan, pinutol-putol nila o chinap-chap ang katawan ni Mang Imong at Mang Felix. Anak, pumikit ka. Huwag mo silang tignan. Subukan mo lang na pumikit. At sisiguraduhin ko na sa pagmulat mo, bangkay na ang tatay mo. Sige na, anak. Huwag kang makikinig sa kanya. Huwag mong tignan ang kanilang ginagawa. Ako ang pakinggan mo, bata. Pagmasdan mo kung paano nila pinuputo ng katawan ng mga kasama nyo. Lintik ka. Akala mo ba, hindi ko alam na ikaw ang tumarget sa bato ko kanina? Nararapat lang yun sa'yo. Dahil lalimaw ka. Sige lang. Magtapang-tapangan ka lang, batang bubuit. Tignan mo kung ano ang ginawa ko sa mga kagaya mo. Pagmasdan mo ngayon kung paano ako magalit. Maliban na lang kung takot kang makakita ng taong kinakatay. Hindi ako natatakot. Kaya ko sila panoorin. Gagawin ko silang inspirasyon para mabuhay. Dudurugin kita. Wawasakin ko rin ang katawan mo! Aba! Matapang pala itong anak mo, Perdi, ah. Sayang naman. Dahil kasama mo siyang mamamatay. Mauuna ka mamatay sa amin ng anak ko, tandaan mo yan. Pagbabayaran mo ang kademonyoan mong ito. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Kapitan Paulo. Agad niyang sinuntok sa mukha ang aking ama. Pagkatapos nun, pinagmasdan namin kung paanong isinilid ng mga tanod ang pira-pirasong katawan ni Mang Imong at Mang Felix sa sako. Saka kami kinaladkad pasakay sa bangka. Iginapos nila ang aming mga kamay. Nang matapos sila sa paggapos sa amin, nilagyan naman nila ng malaking bato ang dalawang sako. Dinala nila kami sa gitna ng lawa. Pagkalipas ng ilang minuto, inihulog ang dalawang sako sa tubig. Bumakas ang takot sa mukha ni tatay nang matuklasan namin ang ginagawang yun ni na Kapitan Paulo. Kaya pala, hindi na mahanap ang ibang mga nawawala sa aming baryo dahil itinatapon sila sa lawa. Mas lalong nag-alala si tatay nang lumapit sa akin si Kapitan Paulo. Hayop ka, huwag mo saktan ang anak mo. Ako na lang ang itapon niyo sa lawa. Huwag lang ang anak ko. Masyado ka naman yata nagmamadali para mamatay. Hindi ko hahayaan na mamatay kayo kagad nang hindi naghihirap, gunggong. 2 tao lang naman sa isang gabi ang pinapatay ko at hinuhulog dyan sa lawa. May nakalaan na araw para sa inyong mag-ama. Maghintay ka lang. At darating din tayo dyan. Demonyo ka. Bakit mo itong ginagawa? Simple lang. Para sa aking Panginoon, lahat ay gagawin ko. Isa pa, gusto namin masolo ang lahat ng isda na nandito. Dahil may plano ang aming boss na sakupin lahat ang mga taong nakatira rito. At sa bawat pagpapakain namin sa kanila ng katawan ng tao, mas lalo kaming lumalakas. Kampung ka ng kadiliman. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak nyo. Tignan lang natin kung kaya mo pa kaming pigilan. Sige, bilisan yung pagpapatakbo ng bangka. Hindi na ako makapaghintay na maiharap sila kay Bossing. Saan mo ba kami dadalhin? Hayop ka. Ikaw siguro ang pumatay kina Kapitan Alvaro. Para ikaw ang pumalit sa kanya. Pambihira naman, oo. 6 na buwan na ako nasa pwesto, ngayon mo lang naisip yan? Pero hindi naman ako masamang tao. Igagala ko kayo sa lugar na pagdadalang ko sa inyo. Masaya ron, dahil marami kayong kasama. Ang boss namin, ang magpapasaya sa buhay nyo. Tay, ano pong gagawin nila sa atin? Natatakot po ako. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang si tatay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Kaya huwag ka matakot. Dapat lang na matakot ng anak mo, Perdi.
Dahil bilang na ang mga araw ninyo. Kahit na ano pa sabihin mo, hindi mangyayari ang binabalak mo. Hindi hahayaan ng Panginoon na manaig ang kasamaan. Mapatay niyo man kami ng anak ko. May tao pa rin na pipigil sa inyong kasamaan. Walang makakatalo sa akin, Panginoon. Yan ang tatandaan mo. Kaya huwag ka magsasalita ng ganyan. Wala ka sa simbahan, Bunggong! Ramdam ko ang tinitimping galit ni tatay para kay Kapitan Paulo. Ngunit wala siyang magawa para lumaban. Sakay ng bangka, binaybay namin ang lawa, paikot sa Bulkang Taal. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na baryo na halos nasa gilid lamang ng bulkan. Itinulak nila kami pababa sa bangka. Pagbaba namin, binugbog kagad nila si tatay, kaliwat kanan ng suntok na tinanggap ng aking ama mula sa mga tanod ni Kapitan Paulo. Wala akong magawa kundi ang umiyak at sumigaw. Huwag niyo po saktan ang tatay ko! Maawa na po kayo sa kanya! Panoorin mo, bata, kung paano namin ilalampaso ang pakialamero mong ama. Kung hindi siya nakialam at lihim na nakiisa sa unyon, hindi mangyayari sa inyo to eh. Sige, bugbugin niyo pa yan para masaya si Bossing kapag nakita siya. Kahit bugbugin niyo ako, mga dinapura kayong demonyo, hindi ko pagsisisiyan ang pagtulong ko sa kapwa ko mangingisda. Malalaman ng lahat ng tao ang tungkol sa kasamaan nyo. Hindi nila malalaman, Perdi. Dahil sinisigurado ko sa'yo, ilang araw lang din ang palilipasin. Magiging kalansay ka na rin na nakalubog sa tubig ng lawa. Gusto bang malaman kung ilang bangkay na ang itinapon ko sa lawang yon? Hindi sumagot ang aking ama. Sa halip, dinuraan niya ang muka ni Kapitan Paulo. Dala ng galit nito, gumanti si Kapitan ng suntok sa muka ni tatay. Pagkatapos, dinakot niya ang buhok ng aking ama at itiningala. Gusto kong malaman mo, nalampas 100 na. 100 na ang napapatay ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam na ako nasa likod ng pagkawala ng mga mangingisda. Maging ng mga tanod sa baryo nyo. Kaya huwag ka na magmatigas. Dahil malapit na rin kitang patayin. Pwes, hihintayin ko ang araw na yon. Kung kailan mo ako papatayin. Pero bago yun, gagawin ko muna ang lahat para ipaalam sa kanila na ang kapitan namin ay isang demonyo. Isang halimaw na walang kasing sama. Dahil sa sinabing yun ng aking ama, sinipa siya ng mga tauhan ni Kapitan Paulo. Gumulong sa lupa si tatay habang namimilipit sa labis na sakit. Dumugo ang kanyang labi at pumutok ang kanyang kilay. Tama na po! Tama na! Huwag niyo na po saktan si tatay! Tama na po! Sige, itayo siya at iharap na siya kay Bossing Ato. Pinagtulungan nila na buhati ng aking ama at naglakad papunta sa Kakahuyan. Isang lugar yun na mula sa aking kinatatayuan ay tanaw ko ang bunganga ng Bulkang Taal. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, tumambad sa aking paningin ang kulungan na gawa sa kahoy. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang mga lalaking nakakulong doon. Nanghihina at sugatan sila habang walang suot na pang-itaas na damit. Ang ibang mga biyag ay nanginginig ang katawan na parabang gutom na gutom. Napako ang aking paningin sa isang pamilyar na tao. Hindi ako maaaring magkamali. Si Kapitan Alvaro ang nakikita ko kasama ang kanyang mga tanod. Tay, nandito po si Kapitan Alvaro at buhay pa po sila. Hindi sumagot sa akin si tatay dahil sa labis niyang panghihina. Ngunit sina Kapitan Alvaro at ang mga tanod niya lumapit at humawak sa rehas ng kulungan nila. Nakikiusap na huwag kaming sasaktan. Ang lakas talaga ng loob niyong makiusap kahit nasa bingit na rin kayo ng kamatayan.
Mga walang kwenta! Ano na naman ba itong kaguluhan na to, Paulo? Lahat kami ay napatingin sa gawi ng lalaking nagsalita sa aming likuran. Nakita ko ang isang lalaki na nakasumblero ng kulay itim. Nakasiksik sa kanyang bibig ang tabako. Malaki ang kanyang tiyan at marami ang mga kasamang lalaki na may malaki rin na mga pangangatawan. Ng mga oras na yon ay natitiyak ko na siya na ang sinasabi nilang si Boss Ato, ang tinatawag na Panginoon ni Kapitan Paulo. Boss Ato, nakita nila kami na pinapatay ang 2 mangingisda na umahad lang sa ating organisasyon. Kaya wala na ako nagawa, kundi ang dalhin sila rito. Ganun ba? Sino ba mga yan? Mag-ama po sila. Testigo sila, Boss Ato. Huwag po kayo mag-alala. Wala naman po nakakita sa pagkuha namin sa kanila eh. Nilapitan ni Boss Ato si tatay at iniangat niya ang baba ng aking ama. Kinausap niya si tatay. Ikaw pala ang humahad lang sa mga plano ko. Kilala kita eh. Ikaw ang asawa ni Lydia, tama ba? Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko yon mula kay Boss Ato. Hindi ko alam kung paano niya nakilala ang aking ina. Magtatanong sana ako nang biglang kinuha niya ang tabako at walang ano-ano ay pinaso niya ang leeg ni tatay. Umusok yon kasabay ng pagsigaw ni tatay. Kaya nagpabiglas ako sa pagkakahawak ng 2 lalaki sa akin at dumapit ako sa aking ama. Tama na po! Huwag niyo po saktan ang tatay ko! Lumayo kayo sa kanya! Umalingaw-ngaw din ang pagmamakaawa ng mga lalaking nasa loob ng kulungan. Ngunit hindi sila pinakinggan ni Boss Ato. Nang makita ko na pinapasok pa rin niya ang leg ni tatay, kinagat ko ang kanyang kamay, saka itinulak ko siya ng malakas. Muntik siyang bumagsak sa lupa. Mabuti na lang na alalayan siya ng kanyang mga tauhan. Ngunit pagtayo niya ay kagad niya akong sinampal. Bumagsak ako sa lupa at naramdaman ko ang pag-iinit ng aking labi. Kahit masakit ang katawan ni tatay, pinilit niyang lumapit sa akin para protektahan ako laban kay Boss Ato. Ako na lang nasaktan nyo. Wag na ang anak ko. Sa susunod na saktan ulit ako ng batang yan. Padadaliin ko na ang buhay niya. Sige, ipasok niyo sila sa kulungan. Isama niyo sila sa matandang si Tatay Quilino. Bigla kaming nilapitan ng mga tauhan ni Boss Ato at kinaladkad kami papasok sa loob ng isang kulungan. Madilim ang loob ng kulungan at naamoy ko ang mabahong singaw ng pagkain na napanis. Nang isara nila ang pinto ng kulungan, agad kong nilapitan si tatay at niyakap ang kanyang leeg. Tay, ayos lang po ba kayo? Kaya niyo po ba tumayo? Ayos lang ako, anak. Huwag mo kong alalahanin. Sino kayo? Bakit kayo dinala rito? Inilinga ko ang aking paningin at hinanap ang pinagmumula ng boses. Nagmula yon sa madilim na sulok ng kulungan. Ang nakukulong dito ay pinahihirapan araw-araw. Ginagawa nila yon para sa pagsasagawa ng ritual sa muling pagsabog ng Bulkang Taal. Hindi sila mga tao. Halimaw sila, nakampo ng demonyo. Sa harap ng kulungan na to, makikita niyo kung sino ba talaga sila. Lolo, bakit po nila ginagawa yun? Tsaka kung hindi po sila tao, ano po ba sila? Hindi sumagot sa akin ang matandang kausap ko. Sa halip lumapit siya sa akin, kaya nakita ko ang kanyang itsura. Wala siyang damit pang itaas. Payat ang katawan at may kadena ang kanyang mga paa. Mahaba ang kanyang buhok na may bahid ng dugo sa balat. May suot siyang kwintas. Natakot ako sa kanya nang biglang napansin ko na parang nagliliwanag yon. Napasiksik ako sa aking ama na labis naman na ipinagtataka ng matanda. Bakit?
May nakita ka ba sa akin? Para matakot ka? Kasi po, Tatang, ang kwintas niyo po, lumiliwanag po. Napayuko ang matanda at tinignan ng palawit ng kanyang kwintas. Saka tumingin sa mukha ko. Bumakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Napaatras ako. Pero lumapit siya sa akin at hinaplos niya ang aking pisngi. Huwag kang matakot sa akin, bata. Hindi ako masamang tao. Kung nakikita mo ang liwanag sa kwintas ko, marahil kakaiba ka sa lahat. Layuan mo ang anak ko. Huwag mo siyang hahawakan. Huwag kang mag-alala, Amang. Wala akong gagawing masama sa anak mo. Tatang, bakit po nila kayo kinulong dito? Dahil kagaya nyo, natuklasan ko kanilang pagkatao. Mamaya lang, masasaksiyan nyo kung ano ang ibig ko sabihin. Hindi nagtagal. Dumating ang mga tanod ni Kapitan Paulo. Kinuha nila ang matandang kausap ko. Pero lumaban si Lolo Quilino. Nagawa niyang pabagsakin ang mga ito. Pagkatapos yumuko ang matanda at kinapkapan niya ang katawan ng dalawang tanod. Hinubaran ng matanda ng jacket ang mga ito. Pero nagtaka ako at inihagis lamang niya yon sa isang sulok ng kulungan. Nang bumangon ng mga tanod, binugbog nila ang matanda. Napansin ko na hindi na lumaban pa si Lolo Quilino. Wag! Huwag niyo po saktan yung matanda! Wala kayong awa! Kahit matanda na, sinasaktan niyo pa rin! Dahil sa sinabi ko, tumigil sila sa kanilang ginagawa. Pero nagulat ako nang lumapit sa akin si Lolo Quilino. Niyakap niya ako ng maigpit, saka bumulong. Kailangan mo magpakatatag. Maging matapang ka para mabuhay kayong mag-ama. Saan po nila kayo dadalhin, Lolo Quilino? Pahihirapan nila ako para mapilitan akong ituro sa kanila ang kinalalagyan ng isang agimat. Hindi natapos ni Lolo Quilino ang kanyang sasabihin dahil kinaladkad na siya ng mga tanod para lumabas ng kulungan. Maya-maya pa ay dumating naman si Kapitan Paulo kasama si Boss Ato. May mahabang lamesa sa tapat ng aming kulungan. Nakita ko na sa pilitan nilang pinahiga roon ang isang bilanggo. Nagwawala ito at takot na takot. Naramdaman ko na may umiinit sa loob ng aking bulsa, kung saan ay naroon pa ang natitira kong mga bala ng tirador. Kumuha ako ng isa at itinutok ang tirador kay Kapitan Paulo. Pero nanlaki ang mga mata ko nang unti-unti silang nagpalit ng anyo. Naging isang aswang na may kalahating katawan ng tao at ang kanilang ulo ay sa baboy ramo. Walang awa nilang nilantakan ng katawan ng bilanggo. Nagkikikisay sa sakit ang biktima hanggang sa tuluyang mamatay yon. Halos mag-agawan ang dalawa sa paglantak sa lamang loob ng lalaki. Tay, tignan niyo po! Hindi na sila mga ordinaryong tao. Mga halimaw sila, Tay. Totoong mga aswang. Nangihina na napatayo si tatay at hinila niya ako palayo sa rehas ng kulungan. Pinanood namin kung paano nila sinipsip ang dugo ng kaawa-awang lalaki. Nanginginig ang aking tuhod nang dahil sa labis na takot. Habang hindi ko inaalis ang tingin sa kanilang mga ginagawa. Pambihira. Mga aswang sila, anak. Tamang sinabi ng matanda. Delikado tayo rito. Kailangan natin makatakas dito, anak, sa lalong madaling panahon. Pero Tay, paano po tayo makakatakas sa kanila? Saka Tay, ano pong uri sila ng aswang? Hindi ko alam, anak, kung anong uri sila ng aswang. Tay, paano na po tayo ngayon? Baka kainin po nila tayo. Hindi nagsalita si tatay. Hinintay niya na matapos ang mga aswang sa paglantak sa katawan ng kaawa-awang lalaki. Ang natirang parte na lamang ng katawan ng biktima isinilid ni Kapitan Paulo sa sako.
at umalis sa lugar na yon. Lumapit naman sa amin si Boss Ato na nagbalik na sa dati niyang anyo bilang isang tao, habang ang sariwan dugo ay nakadikit pa rin sa kanyang dibdib at labi. Dinilaan niya muna ang kanyang kamay bago nagsalita. Napakasarap talaga ng karne at dugo ng tao. Walang kapagtayan lasa. Sulitin mo lang ang mga araw na nakakatikim pa kayo ng karne ng tao, hayop ka. Dahil nalalapit na ang katapusan mo. Huwag kang mag-alala. Malapit ko na kayong isunod. Humalakhak ng humalakhak si Boss Ato habang umaalis sa aming harapan. Hindi nagtagal ay bumalik naman si Lolo Quilino. Bugbog sarado ang matanda na halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Nanghihina ang katawan na itinulak siya sa loob ng kulungan. Inalalayan namin siya ni tatay habang ang mga tanod na nagdala sa kanya ay ibinalik ang kadena sa paa ng matanda. Lolo Quilino, ayos lang po ba kayo? Bakit po nila kayo binubugbog? Pinipilit nila ako. Nasabihin sa kanila kung nasa nag-agimat ko. Balas lang nila. Dahil naipasa ko na yon sa taong itinakda, natatapos sa kanilang kasamaan. Sino naman po ang itinakda, Tatay Kalino? Ang tinutukoy ko ay ang iyong anak, Perde. Siya ang itinakda para sa agimat. Kakaiba siya dahil nakikita niya ang liwanag sa aking kwintas. Magagamit niya ito laban sa aswang na awok. Aswang na awok? Aswang na awok po pala ang tawag sa mga aswang na yun. Tama po ba? Oo, Totoy. Sila ang mga nilalang na may kakayahang magpalit-palit ng anyo bilang isang baboy ramo. Teka, Tatay Quilino. Hindi po ako makapapayag na ipasa niyo po sa aking anak ang agimat ninyo. Anong pipiliin mo, Ferde? Pabayaan na mamatay ang anak mo o lalaban gamit ang agimat? Sige nga! Pero baka mas lalo po siya mapahamak dyan. Huwag kang mag-alala dahil magkakaroon siya ng proteksyon. Hindi siya basta-bastang masasaktan ng mga aswang. At isa pa, naisilid ko na yon sa bulsa ni Tutoy. Kung ganun, ang agimat niyo po palang nararamdaman kong umiinit sa bulsa ko. Oo, umiinit ang agimat kapag may aswang sa paligid. Pero Tatang, bakit ang anak ko? Bakit siya pa? Hindi ko rin alam kung bakit siya ang pinili ng aking agimat. Pero, paano naman po kayo, Lolo Quilino? Hindi ko na kailangan yan. Abay, matanda na ako. Wala na, pinaglipasan na ng panahon. Mahina na ang katawan. Hindi sapat ang lakas ko para protektahan pa ako ng agimat. Kaya sige na, wala nang ibang paraan. Kailangan mong tanggapin ang agimat na yan at iligtas ang lahat ng mga bihag. Kinuha ko ang agimat sa loob ng aking bulsa. Walang tigil yun sa pagliliwanag na tanging ako lamang ang nakakakita. Isinuot ko yun sa aking leeg. Lumiwanag ang aking paningin at lumakas ang aking katawan. Maya-maya pa, naglakad si Lolo Quilino papunta sa sulok ng kulungan. Saka nagpahinga. Tay, ano na pong gagawin ko? Maghintay lamang tayo, anak, ng tamang pagkakataon. Kailangan natin tumakas dito. Ililigtas din natin sina Kapitan Alvaro at ang mga tanod niya, pati na ang iba pa. Kinabukasan ay saka ko lang nakita ang buong paligid ng aming kinaroroonan. Marami ang bakanting kulungan na ayon kay Lolo Quilino ay kinain na ng mga aswang. Ano pong ginagawa nila, Lolo Quilino? Magsasagawa na sila ng ritual babayang gabi. Isang pag-aalay para sa Bulkang Taal. Teka,
Bakit naman po sila magsasagawa ng ritual para sa Bulkang Taal? Dahil naniniwala si Boss Ato na kapag pumutok ang Bulkang Taal, ay makakausap na niya ang kanilang Panginoon. Mabibigyan siya ng kapangyarihan at magagawa na niyang aswang ang lahat ng mga nakatirang isda sa lawa. Ano po? Paano po mangyayari yun? Ang mga isda magiging aswang? Napaka-imposible naman po mangyari nun. Walang imposible sa itim na kapangyarihan. Diyos ko, hindi sila maaaring magtagumpay. Oo, sapagkat kapag nangyari yun, uutusan niya kanyang mga alagad na salakay ng baryo nyo at ikukulong nila ang mga tao. Hindi na siya magugutom dahil marami na siyang reserbang pagkain sa tulong ng mga isda na naging aswang. Kung ganun po, gagawin ko po ang lahat para hindi sila magtagumpay sa mga kademonyoan nila. Pagkatapos namin mag-usap, ay nagsanay ako sa pakikipaglaban. Tinuruan ako ni Lolo Quilino. Pagsapit ng hapon, dumating ang alagad ni Kapitan Paulo. Sa pilitan nila kaming kinuha at inilabas sa kulungan. Naiwan si Lolo Quilino na kampanting nakaupo sa isang sulok. Pagdating namin sa kinaroroonan ni Kapitan Paulo, nilapitan niya kami. Ito na ang pinakahihintay ko. Ang araw na papatayin ko kayong mag-ama. Bakit? Akala mo ba magtatagumpay ka? Oo naman! Magtatagumpay ako. At wala na kayong magagawa ron. Nasa mga kamay ko na ang kapalaran niyong mag-ama. Diyos lamang ang may karapatang bumawi sa buhay namin at hindi ka Diyos. Diyos? Bakit nasan siya ngayon? Hindi niya na kayo maliligtas pa. Sige lang, sulitin mo ang pagtawa mo dahil iiyak ka rin ng dugo. Pagsisisihan mo mga nagawa mong kasalanan dahil kung ilan ang taong napatay mo, yun din ang bilang ng tatanggapin mong suntok mula sa akin. Tandaan mo yan! Dahil sa sinabi kong yun, lumapit sa akin si Kapitan Paulo. Sinuntok niya ako sa sikmura. Pero himalang hindi ako nasaktan. Nanatili akong nakatayo na parang walang nangyari habang hawak ako ng mga tanod niya sa tigkabila ang braso. Teka, ano nangyayari? Bakit hindi ka nasasaktan sa ginagawa ko? Dapat matakot ka na dahil walang epekto sa akin ang kamao mo. Insulto yung para sa'yo, di ba? Inulit ni Kapitan Paulo ang pananakit niya sa akin. Ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Dahil sa labis na pagtataka, inutusan niya ang mga tanod niya na pagtulungan akong bugbugin. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. Inilagan ko ang kanilang mga kamao at gumanti ako sa kanila ng suntok. Tumalsik sila at bumalandra ang katawan sa kulungan. Humilos din ang aking ama. Nilabanan niya si Kapitan Paulo. Mula naman sa hindi kalayuan sa gilid mismo ng Bulkang Taal. Tuloy sa pagriritual si Boss Ato. Pero nang mapansin niya na hindi pa bumabalik si Kapitan Paulo, inutusan niya ang kanyang mga tauhan. Tignan niyo ang loob ng kuta natin. Bakit hindi pa rin sila bumabalik? Masyado na silang natatagalan. Samantala, habang nagpapambuno kami ng mga kalaban, inihanda ko ang aking tirador. Tinarget ko si Kapitan Paulo sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Ganon din ang ginawa ko sa kanyang mga tanod. Lahat ng tamaan ko ay bumabagsak sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Agad kong nilapitan ang kulungan. Pinakawalan ko silang lahat. Walang kahirap-hirap na nasira ko ang kandado. Lumabas sina Kapitan Alvaro at ang mga tanod niya. Nakipaglaban din sila sa mga pangkat ni Kapitan Paulo. Dahil sa nangyari, sabay-sabay na nagpalit ng anyo sina Kapitan Paulo at ang mga tauhan niya. Bigla silang naging aswang na awok. Umangil sila ng malakas bilang hudyat ng magaganap na labanan.
Tay, kayo na pong balang magligtas kay Lolo Quilino. Sige anak, mag-iingat ka. Mabilis na tumakbo ang aking ama pabalik sa kinaroroonan ni Lolo Quilino. Ibinaling ko naman ang aking atensyon sa mga kalaban. Ngunit dumating ang mga tauhan ni Boss Ato na inutusan nito. Nagbago rin ang anyo nito. Sabay atake sa mga tanod ni Kapitan Alvaro. Biglang yumanig ang paligid. Ang malalaking bato na humaharang sa aming kinaroroonan ay nagsimulang magbagsakan. Nadaganan ng bato ang ibang aswang na awok hanggang sa mamatay. Naipit naman ang ibang mga tanod. Huwag kayo mag-alala. Iniligtas ko kayo. Gamit ang aking pambihirang lakas, binuhat ko ang bato para iligtas ang mga mababait na tanod. Ipinagpatuloy namin ang pakikipaglaban sa mga aswang na awok. Panay ang target ko ng hulin sa katawan ng mga aswang at nanlaki ang mga mata ko nang bigla silang nasunog. Umangil ng malakas si Kapitan Paulo dahil sa labis na galit. Hindi ako makakapayag na matalo mo kami. Isang batang paslit ka lang. Isang bata na mahina at walang alam. Kayang-kaya kitang tirisin. Pero tandaan mo, walang malaking nakakapuwing. At ang kagaya ko na isang bata at siyang papatay sa'yo. Subukan mo. Lumaban ka. Ipakita mo sa akin ang tapang mo. Demonyo ka. Hintayin mo ang bala ng tirador ko. Lamunin mo! Ubod lakas na hinila ko ang tali ng aking tirador. Tumama ang bala nito sa muka ni Kapitan Paulo. Bumagsak siya sa lupa pero agad din na nakabangon. Gumanti siya sa akin. Humaba ang kanyang dila at napuluputan niya ako sa braso. Pero pinutol ko yun gamit ang aking mga kamay. Pagkatapos, itinutok ko sa kanyang noo ang tirador ko. Saka muling nagpakawala ng bala sa ere. Tumama yon sa pagitan ng kanyang mga mata. Kasunod ng mataas kong pagtalon at pagbagsak ko, sinuntok ko siya sa kanyang muka. Sumabay sa bawat pagsuntok ko ang walang tigil na pagyanig ng lupa. Indikasyong malapit ng pumutok ang bulkan. Ngayon, ito na ang katapusan mo, demonyo ka! Para sa lahat ng mga pinatay mo! 100 na suntok sa muka ang ginawa ko kay Kapitan Paulo. Hindi ko naramdaman ang pagod. Galit na galit akong hindi tumigil sa pag-atake sa kanya. Tumayo ako at itinutok ang tirador sa kanyang lalamunan. Nang tumama ang bala ng tirador ko sa kanyang ngalangala, nagkikikisay ang kanyang katawan hanggang sa masunog at maging abo. Hayop ka! Yan ang nararapat sa'yo! Maya-maya pa, dumating si tatay. Inalalayan niya si Lolo Quilino sa paglalakad. Hindi pa man sila nakakalapit sa akin, ay may kamao na tumama sa aking likod. Bumalandra ang katawan ko sa kulungan. Saka ko naramdaman ang sakit. Wala akong kamalay-malay na inuubos mo na pala ang mga tauhan ko. Tumayo ako at hinarap ang aswang na awok. May hawak siya na isang tridente at may apoy yun sa dulo. Biglang sumalakay ang kanyang mga alagad sa mga kasama ko. Napuno ng ingay ang paligid, kasabay ng malakas na pagsigaw ni Lolo Quilino. Lumaban kayong lahat para sa buhay ninyo! Anak, mag-iingat ka! Yumanig ulit ang paligid, kasabay ng malakas na tunog mula sa bulkang Taal. Kahit nakakaramdam ako ng hilo, matapang akong sumugod sa kinaroroonan ni Boss Ato. Panay ang pag-target ko sa kanya ng tirador. Gumanti siya sa akin gamit ang tridente, ngunit naiwasan ko yon. Sa aking pag-ikot, tinamaan ko siya ng hulin sa muka. Bumagsak siya sa lupa. Bilisan nyo! Tumakas na kayo bago pa sumabog ang bulkan! Walang makakatakas! Walang aalis! Mamamatay kayong lahat dito! Pabayaan mo na sila! Ako ang harapin mo!
Umatake ng suntok si Lolo Quilino kay Boss Ato, pero hindi yun ininda ng aswang. Sa halip, sinaksak nito si Lolo Quilino na tumama naman sa braso ng matanda. Habang abala ang pinuno ng mga aswang na si Boss Ato sa pakikipaglaban kay Lolo Quilino, sinamantala ko ang pagkakataon. Tinirador ko siya. Gumuhit ang umaapoy kong holin sa ere at tumama yun sa noo ng aswang. Ganon din ang ginawa ko sa kanyang mga alagad at sabay-sabay silang bumagsak sa lupa. Nasunog ang kanilang katawan. Akmasa ng aatake ang pinuno ng mga aswang na awok nang yakapin ito ni Lolo Quilino. Sige na! Sige na, tumakas na kayo! Iligtas nyo na ang inyong mga sarili! Ako nang bahala rito! Pero paano po kayo? Hindi po namin kayo iiwan dito. Sige na, wala ng oras! Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Wala na, matanda na ako. At wala na sa isay ang buhay ko. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng kabuluhan ang magiging sakripisyo ko. Kaya sige na, tumakas na kayo! Naramdaman ko ang kamay ng aking ama sa braso ko. Hinila niya ako papalayo sa kinaroroonan ng mga ito habang hindi makaalis ang aswang sa pagkakayakap sa kanya ni Lolo Quilino. Anak, tara na! Malapit na sumabog ang bulkan! Sige na! Tumakas na kayo! Iwan nyo na ako! Nang makawala ang aswang sa pagkakayakap ng matanda, ay binalak pa ni Boss Ato na sumugod sa amin. Pero hinila ni Lolo Quilino ang aswang. Sa huling pagkakataon, ibinala ko sa aking tirador ang huling holin sa bulsa ko. Pinatamaan ko siya sa mata, kaya bumagsak siya sa lupa. Saka ko nakita ang ginawa ni Lolo Quilino. Binuksan niya ang suot niyang jacket. Lumantad sa aking paningin ang maraming granadang nakadikit sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ko nang tanggalin niya ang isa sa mga pin ng granada sa kabila niyang kamay. Habang hawak ito, Halika na, anak! Halika na! wala na akong nagawa nang hilahin ako ni tatay papalayo sa kinaroroonan ni Lolo Quilino. Umagos ang aking mga luha. Hindi ko kayang makita na mamatay ang matanda. Lolo! Lolo, huwag niyo pong gawin to, Lolo! Sumama po kayo sa amin! Halika na, anak! Wala na tayong magagawa! Ang mga tanod at si Kapitan Alvaro ay nagmamadali ng sumakay sa bangka. Pagkalipas ng 3 minuto, sumabog ang lugar na yon, kasabay ng pagsabog ng Bulkang Taal. Halos habulin kami ng usok mula sa bulkan, ngunit sinikap namin na makalayo sa lugar na yon. Sunod-sunod ang pagsabog nun. Lolo Quilino! Lolo Quilino! Tay! Si Lolo Quilino, ibinawis po niya ang buhay niya para sa atin. Wala na tayong magagawa ron, anak. Patay na siya. Ngunit hindi masasayang ang sakripisyo at kabayanihan niya. Tay, alam niyo po ba tungkol sa plano niya? Yumuko si tatay nang tanungin ko siya. Alam ko na hindi rin naman niya kagustuhan ang nangyari sa matanda. Habang palayo kami sa kinaroroonan ng Bulkang Taal, narinig ko ang umiiyak na mga tanod na nailigtas namin. Nagpapasalamat sila dahil sa wakas ay makakauwi na sila sa kanilang pamilya. Anak, nalaman ko na si Boss Ato ang umampon kay Chichi. Pero ibinenta niya sa ibang kapatid mo sa mas mataas na halaga. Talaga po? Kaya po pala kilala kayo ni Boss Ato dahil alam niya na anak mo si Chichi. Pero paano niyo po nalaman? Dahil sinabi sa akin ni Tatay Quilino, huwag ka sana mabibigla. Pero ito kasi ang huli niyang kahilingan, ang sabihin sa'yo ang katotohanan kapag wala na siya. Ano po yun, Tay? Si Lolo Quilino,
Siya ang nawawalang ama ni Lydia, ng nanay mo. Totoo mo siyang lolo, anak. Kaya niya naipasa sa iyo ang agimat dahil kadugo mo siya. Nakilala ka niya dahil sa agimat. Kaya ganun na lamang ang yakap niya sa iyo, anak. Nang mga sandaling yun, ay parang tumigil ang oras ko. Hindi ko napansin kung paano kami nakarating sa pangpang ng lawa. Hindi ko matanggap na hindi ko man lang nayakap ng maigpit ang lolo ko na si Lolo Quilino. Bukod pa roon, isinakripisyo niya ang buhay niya para sa aming lahat. Hindi ko man lang siya nayakap ng maigpit, Tay. Dahil walang pagkakataon, anak. Masaya na si Tatay Quilino. Kaya huwag ka nang malungkot. Alagaan mo na lang mabuti ang naiwan niyang agimat sa'yo. Pagbaba namin sa bangka, ay nakita namin na nakaabang ang maraming tao. Umiiyak sila at hindi makapaniwala na buhay pa ang kanilang kapamilya. Si nanay naman, karga niya si Chichi habang umiiyak. Diyos ko, totoo ba ito? Ang kapatid mo, Tutoy, bumalik na siya sa atin. Nalaman namin na isinauli si Chichi kay nanay. Mabuti na lang at ang nakabili sa aking kapatid ay merong mabuting puso. Bigla naman naming narinig ang malakas na pagsabog ng bulkang Taal. Kaya magkakasama kaming lumikas sa lugar na yon. Nalaman din ni nanay na nakasama namin ang kanyang ama. Sobra siya nagpapasalamat sa ginawa ni Lolo Quilino para makaligtas kami. Pagkalipas ng 1 buwan, ay muling bumalik sa katahimikan ang pamumuhay namin sa baryo. Bumalik din sa tungkulin si Kapitan Alvaro. Binigyan niya kami ng pansamantalang hanap buhay habang hindi pa pwedeng mangisda sa lawa. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Anong iniisip mo? Naalala ko lang po si Lolo Quilino sa tuwing nakikita ko po ang agimat niya. Kahit sa maikli pong panahon, ipinadama niya po sa akin kung gaano niya po ako kamahal. Kahit ako nagulat din sa sinabi niya nang inililigtas ko siya sa kulungan. Nung una ayokong pumayag sa gusto niyang mangyari. Ngunit sinabi niya sa akin na may hawa na raw siya ng pagiging aswang. Ayaw niya na pumatay ng tao. Yun din siguro ang dahilan kung bakit kinailangan niyang gawin yun. Kaya po pala, natalo niya sa suntukan si Boss Ato. Mabuti na lang at hindi siya nagpalit ng anyo. Pero kahit papano, mananatili po siyang normal na tao sa paningin ng mga taong iniligtas niya. May dahilan ng bawat nangyayari, anak. Sana magsilbing aral sa'yo ang mga nangyaring yon. Lalo na ang pagsunod-sunod mo sa akin nang hindi ko alam. Pero Tay, nakatulong naman po ako, di ba? Oo nga, pero sana huwag mo nang uulitin yun, anak. Dahil hindi sa lahat ng oras ay may Tatay Quilino na magliligtas sa atin. Naiintindihan mo ba? Opo, Tay. Pasensya na po. Ang pag-uusap namin na yon ang nagsilbi kong alaala hanggang ngayon. Sa kasalukuyan ay meron na rin po akong sariling pamilya. Umalis po ako sa lugar namin at lumipat ako dito sa Maynila. Dito na kasi ako nakahanap ng trabaho bilang isang ophthalmologist o doktor sa mata. Nagsikap ako at nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa ngayon ay suot-suot ko pa rin ang aking agimat na ibinigay sa akin ng aking lolo. Nananatili sa akin ang kanyang alaala at pagsasakripisyo at kabayanihan para sa ikatatahimik at kaligtasan ng lahat. Marami nga po palang salamat, Sir Blair, sa walang sawa niyo pong pagbabasa ng aming mga kwento. Sana ay marami pa po kayong mailahad na istoryang kapupulutan ng aral sa buhay. Lubos pong nagpapasalamat, Tutoy.